health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Sanghao at Hosaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko, at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang special lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalang na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 10, 2025, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:33 ng umaga, pwedeng sa sahod sa akin. Tuloy kayo sa bahagi ng ating programa kung saan na ipinag-uusapan natin ang mahalagang issue, mga kwento at plano para sa ating bansa. Ngayon araw, isang natatanging panauhin ang makakasama natin. Isang taong may mahabang kasaysayan ng serbisyo, disiplina at katapatan sa bayan. Mula sa pagiging pinuno ng Philippine Coast Guard bilang komandan, hanggang sa bagong yugto ng kanyang karera bilang nahalang na alkalde ng Malbar, Batangas. Ang kanyang buhay ay tunay na inspirasyon sa mga Filipino na nagnanais ng tapat at makabuluhan pamumuno. Mula sa pagiging anak ng isang magsasaka sa Batangas hanggang sa pinakamataas ng antas ng Philippine Coast Guard, ipinakita ni Admiral Abu ang tunay ng diwa ng serbisyo, liderato at integridad. Ngayon, dadalhin niya ang kanyang karanasan at disiplina sa lokal na pamalaan bilang alkalde ng bayan ng Malbar. Sabay-sabay natin salubungin at kilalanin ang kanyang mga plano, prinsipyo at pananaw sa paglilingkod sa lokal na pamalaan. Walang iba kundi si Admiral Artemio Abu, ang bagong mayor ng Malbar, Batangas. Magandang umaga, Admiral Mayor Abu. Magandang umaga, Ate Hilda, at isang napakagandang umaga rin po sa lahat ng iyong taga-subaybay sa iyong programa, Agarang Serbisyo Ladies. Talagang natutuwa ako at nagpangita ulit tayo ngayong umaga sa programa mo. Yes po, si Admiral Artemio Abu, siya po ang komandan namin at talagang minamahal po lahat ng executive squadron. Kaya talaga, sir, miss na miss ka namin dito sa PCGA Executive Squadron. Oo, ganun din. Namimiss ko rin yung magandang samahan natin at alam mo yung ugnayan natin na talagang lapat at nagkakaisa. Feel natin ang bawat isa. Tinuring natin hindi lang magkakaibigan na para na tayong magkakapatid. Anyway, the future is still there. Palaging dyan tayo. Ibig sabihin, mahaba pa ang daraan kaysa mga panahong lumipas. Magkakadaw palad ulit tayo. And I'm seriously looking forward to that, Ate Hilda. Yes po. Admiral Mayor Abu, maaari niyo bang ibahagi kung paano kayo nagsimula sa serbisyo at bakit niyo pinili ang landas ng pagiging sundalo at Coast Guard? Actually, yan ay destiny. Unang-una, sabi ko nga noon, no choice ako. Forced by circumstances. But ever since naman bata pa ako, parang innate, kumbaga natural na sa akin ang mamuno. Kasi galing sa mahirap na pamilya, alam mo naman tayo, magsasaka ng aking mga magulang. So kailangan ay maging mabuting bahagi ako ng isang pamilya. Doon ay nakita ko kung paano maging totoong tao sa aral at gabay ng aking mga magulang. So marami kami magkakapatid, 11. Pangalawa ko sa 11, magsasaka lang ang mga magulang ko. So anong ini-expect mo? Tenant lang sila noon. Paano mo papaaral? Unang-una, paano bubuhay yung 11? So kailangan yung cooperation, unity ng bawat isang miyembro ng pamilya.
So, although scholar naman ako all throughout, o wala naman akong ginastos kahit siyang pera sa pag-aaral. Pero noong padulo na, college na ako, marami ng mga kapatid ko ang about to enter a higher level in education, magka-high school, magka-college na rin sila. So kailangan kong humanap ng paraan para makaaral ako na hindi na ako burden sa allowances man lang galing ng magulang ko. So yun, sabi ko nga sa'yo, forced by circumstances, pumasok ako sa PMA. At that time, may panganay na akong kapatid na nandoon. Second year na siya when I joined there as the first year. Diniscourage na ako ng kapatid ko. Ayaw niya eh. Sabi niya, ay, huwag ka na pumunta dito. Mahirap dito. Naranasan ko na. Eh, sabi ko, yan din lang alam kong paraan para makasigurado tayo na libre ng pag-aaral. May allowances pa. At may sigurado pa tayong magandang career, may future. Dahil nung una ay nandyan yung magiging mahuhubog yung ating pagkatao, disiplina, and everything. So yun, kaya ako nakapasok sa sundalo by force of circumstances. Kaya po kayo napasok po sa PMA, kaya doon talaga na ano mo yung pagiging yung disiplina, yung maging stricto. Kumbaga nung time nung nandun pa po kayo, magkasama po tayo, yung unang tingin ko po sa inyo, na parang nakakatakot kami, napaka-strict ni Komandan. Oo, totoo po yan ate. Kasi nga, yung leadership, kumbaga, yan bahagi na ng buhay ko. Imagine mo, alamin mo, Cub Scout, Boy Scout, CAT, ROTC, simula grade 1 hanggang ako ay magmasteral sa Canada, class president tayo. Until now, ako pa rin ang presidente ng high school batch namin, hindi nila ko pinapalitan. So, in short, bahagi na ng buhay ko yan, na how to lead. So, kailangan natin, in being a leader, kailangan andyan ang tiwala, pakikisa, suporta ng iyong mga pinamumunuan. Dapat masaya sila. Ramdam nila na kaisa kanila. So, yun po ang ginagawa natin. So, yung leadership, sabi ko nga, hindi naman bago sa akin yan sa anumang larangan. Dahil bata pa ako akin ang isinabuhay. Malaking bagay po yan. At of course, coupled by pakikipagkapwa-tao na ipinamulat sa atin, ipinamulat ng aking magulang kung paano magpakatao at makipagkapwa-tao. At hindi mahirap po, sir, na na-maintain mo yung pagiging scholar hanggang sa nakapagtapos kayo. Dahil po, siyempre, kailangan po matalino. Kaya kayo pwede maging isang scholar, di po ba? Hindi naman to ang katalinuhan. Basta you just prove to them that you have the potential, you have the ability that is exceptional. Sabihin natin na hindi ordinaryo, na hindi katulad lang ng sa iba. Ang ginawa ko noon is kumbaga ang competition deep inside. Hindi ako nakikipag-compete sa ibang tao. Kasi magkaiba kami ng circumstances in all aspect. Hindi pwedeng maging identical. So what I did, what I kept in mind, sabi ko, basta ako may sarili akong discarding akin. Marunong ako, kakaiba ako. Hindi ako ordinaryo na katulad sa kanila. Yun lang po. So, sa sarili, competition sa sarili, challenge imposed upon myself. Ganun po ang ginawa ko all throughout sa buhay ko. And until now, that's what I've been doing. Hindi lang sabi ko sa akin mga anak, you never compare yourself to others. Sabi ko, because comparing yourself to others will just make you feel bitter and vain. Nasa desiderata po yun. Okay. Pero yung pagiging scholar po ninyo, nagiging magandang ehemplo po kayo sa iyong mga magkakapatid. So yung mga sumunod sa iyo, ganun din, sumunod din sa inyo, nagsipag sa pag-aaral na para maging scholar din. Tama po yun. Kasi nga, dahil galing kami sa mayroong pamilya, yung kapatid ko naging scholar, ako scholar. Then yung mga sumunod kong kapatid, karamihan sa kanila mga valedictorian din na-graduate. Pag nag-graduate ka ng valedictorian, kung mataas ang antas mo sa ranking mo, chances of being scholar nandyan. So ganun po nangyari. And other than that, nagtulungan kami. Yung panganay ko na kapatid, may pinaaral siya na sumunod sa mas mababa sa amin. Ako nagpaaral din ng mas mababa sa akin. Nung mapatapos niya yung pinapaaral niya, nagpaaral ulit siya ng isa pa. Ako ulit, nagpaaral din ng isa pa. So, naging chain reaction na yan. So, we started it with the right footing. Sabi nga natin lagi, maging ehemplo tayo, halimbawa sa pamilya, maging inspirasyon.
ang pagtulong sa magulang, kung paano namin itaas ang antas ng buhay at kabuhayan ng aming pamilya. Naganap po yun sa diwan ng pakikipagtulungan at sa tamang gabay ng magulang. Pero po ba na particular po kayo nga mentor o taong nakaka-impluensya sa inyo noong nagsisimula pa lamang kayo? Alam mo, Ate Hilda, wala akong masasabi na particular na tao, yung special talaga. Basta ang ginawa ko sa buhay, pag meron akong nakatrabaho, nakasalamuha, nakilala, nakaibigan na tao na mahusay, ang kanyang husay at galing, ang kanilang husay at galing, pinagtitipon-tipon ko yun, isinasabuhay ko yun. Kasi naniniwala ako, tatlong bagay lang ang tao talagang pwedeng maging mahusay through experience, through formal training, and through role modeling. So sa tanong mo, of course, role modeling yan. Doon pumapatak yan. So pag may nakita akong tao na palagay ko, may marami akong matututuan sa kanya, yun ang kanyang porte, doon sa mahusay at magaling, kukopyahin ko yan, isasabuhay ko yan. So no need for us to reinvent the wheel. Andiyan na may mga through role modeling, through emulation na tinasawag. Yun po ang nangyari sa akin. Sama-sama ko ang husay at galing ng ibang tao na aking nakilala and proven good enough. Kaya nakarating tayo dito. So kung tatanungin mo kung meron akong special na mentor, kasi nung araw, alam mo naman sa atin sa Pilipino, pag sinabi mong mentor, ano ka, bit-bit ka niyan, anywhere, siya lang palagi yung iyong pinakikinggan. Ang ginawa ko, nakikinig ako sa kanilang lahat, nag-o-observe ako sa lahat. So mas maganda, wala pwedeng sabihin kasi nangyayari niyan, pagka may mentor na sinasabi, nagiging traditional na yun, bata-bata system. So ang sinasabi ko, ako self-made. Yun po yun. Pero hindi ko tinatanggi na may natutuhan ako sa ibang tao na naging pinuno ko. Ibang tao na nakita ko maayos ang kanilang buhay, maganda ang kanilang uri ng pamumuno at pamamahala, ginaya ko yon, kinopya ko yon. So lahat sila, actually, sabihin ko ay naging mentor ko sila through emulation and role modeling. Kayo po ay itinuturing na isa sa mga matagumpay na naging komanda ng Philippine Coast Guard. Ano ang mga reformang ipinatupad po ninyo na ipinagmamalaki po ninyo hanggang ngayon? Ang una na masabi ko is yung kultura ng mga tauhan ng Coast Guard. Kasi noon ang paniniwala ko, anything beautiful, anything good in an organization must start from the top, must start from the one leading the organization, the commandant and the office of the commandant. Wala si Kumandan. Mayor. Yan po ang nakapanayan po natin ang dating komandan po ng Philippine Coast Guard. Siya po ngayon ang na mayor-elect po ng Malbar, Batangas. Hintayin po natin po siya makabalik. Yan po, at alam po ninyo, nung panahon nung nandun po si Kumandan, ang Kaya mayor. natin Hilda, may tumawag ay nagkaroon ng technical glitch. Pasensya na po. Okay. Ito po, ito naman po, paano po ninyo naitaguyog ang disiplina at mataas na moral ng iyong mga tauhan habang kayo po ay namumuno po sa PCG? Oo, sabi ko nga ate, lahat ng magagandang bagay dapat magsimula sa pinuno. Everything must start from the top. Yun ang ginawa natin. So, leading by example. So, kung anong sinasabi ko, yun din dapat ang una kong ipapakita. Yun ang gagawin natin. So, yung kung mapapansin niyo po, nung panahon natin, sinigurado natin na lahat ay masaya-masaya ang lahat, nagkakaisa. Meron tayong lahat ay common understanding, common denominator. How to bring people together, that's the very essence of leadership and governance. Kasi wala namang napakagaling na leader na siya kaya niyang mag-isa ang ipatupad ang lahat ng bagay. So ang ginawa ko ay in-engage ko lang lahat. Sinigurado kong lahat ay merong sense of ownership, merong commitment. Nandyan silang lahat na kumbinsido sila na ang aking ipinapatupad na nais mangyari ay para sa kabutihan nating lahat. So nangyari po noon lahat ay malayang nagpahayag at voluntaryong nakiisa. Hindi naman na kailangan pang pakiusapan. So ganun yung ginawa po natin. Kaya natutuwa ako nung nasa Coast Guard tayo.
ay masaya. Hindi to mahabang panahon, kulang-kulang 2 taon lang yon. Pero maraming bagay ang nagagawa natin, maraming kaibigan na we earn so much friends and the community really, naging anong Coast Guard noon, na ilapit natin sa mamamayan ang Coast Guard. Hindi lang sa pamahalaan, yan ay hindi lang sa lokal, pati sa international na rin po. That's how I feel about it, and until now, yun ang pinagmamalaki ko sa sarili ko. At least, hindi na, sabi ko nga, hindi man natin dapat ikumpara ang ating sa ibang tao. Pero in my own capacity, in our own capacity as a team, yun po yung pwede nating sama-samang angkinin na ipagmalaki natin. Yes po, para sa mga nakikinig at sa mga nanonood, syempre hindi pa nila kilala si Admiral Abo nung time po siya ay naging commandant. Sa ilalim po ng iyong pamumuno, paano po ninyo hinawakan ang mga malalaking krisis tulad po ng Taal Volcano eruption, tapos yung sa COVID-19 pandemic, tapos yung mga ilang bagyo na dinaanan? Paano po ninyo paano mo hinandle tong situation na to? Oo, parang siyempre ang iniisip ko palagi is how to alleviate the situation of the people. Kumbaga yung maging makataong pamumuno. Lahat naman ng bagay, kaya tayo nasa gobyerno, ang ating paglilingkuran ay taong bayan. So, walang malaking suliranin, walang malaking pagsubok ang hindi kayang lampasan, ang hindi kayang gampanan ng isang pinuno kapag ang mga kasamahan niya ay naniniwala sa kanyang kakayahan at nagtitiwala sa pananaw niya sa kanyang pamumuno. Yung po ginawa natin, kahit yan ay sa COVID-19, sa Taal, bigyan tayo ng pagkakataon sa Taal eruption, ang daming bagyo, ang daming maritime incident. Ang iba nga, nakakalungkot, ay may mga buhay na nawala. Pero sinigurado lang natin na tama ang ating ginagawa, guided by the principle of integrity and of course, being true to yourself. Pakatotoo lang tayo, walang sino man ang pwedeng gumapi sa atin kung inihahig natin ang katotohanan. Pag nasa ating panig ang katotohanan, walang imposible. Pag wala kang itinatago, nagpapakatotoo ko lang, lahat ng tao, meron din naman niyang kahinaan, meron din pagkukulang, pagkakamali. Pero basta ang sinasabi mo ay laging tama, ang ginagawa mo ay tama, ang ating mga kasamahan, sama-samang naglilingkod yan. So that with what made me strong, what made me prevail, yung sama-sama natin pagganap. Kasama na kayo dyan, di ba? Alam naman po natin, ang PCGA, wish ko pa lang, para sa ating mga kasamahan, command na. Natutuwa ako. Ganun naging uri ng ating samahan noon. Makabanggit lang ako ng isang bagay, inyo niyang binibigyan ng tamang kahulugan. Hindi nyo misinterpret. Sapagkat alam ninyo, sincero ako. So yun po, yun ang pagiging uri ng pamunuan na ginawa natin, kung paano natin nasurpass, na-handle yung mga crisis na hinarap natin nung tayo namumuno sa Philippine Coast Guard. Sir, paano nyo naman inihanda ang iyong sarili sa paglipat mula sa uniform service tungo sa buhay sibilyan? Actually, ang ginawa ko ate noon, hindi ako masyadong nag-depart sa buhay ng sibilyan. Ang buhay ng sibilyan, sinasabi ko, bilang isang magsasaka, bilang isang ordinaryong mamamayan. Kahit ako narating ko yung pinakamataas na posisyon, Forester General tayo. Hindi ko yun kinapital. Hindi ko inilagay, sabi ko, hindi ko nilagay sa ulo ko yun. Inisip ko pa rin, time will come, babalik din ako sa buhay bilang isang sibilyan. Temporary lamang yung aking kapangyarihan, yung posisyon, yung ranggo. Pero yung uri ng pagkatao, uri ng pagkilala sa akin ng komunidad ay palaging nariyan. So kung mapapansin nyo noon, basta may time ako, nandyan pa rin ako. I kept my feet grounded on the ground. Sabi nga, hindi lang literally. Kasi bubukid ako, di ba? So nung ako'y mag-retire, in-expect ko na yon, yung buhay na gagawin ko, kasama ang pamilya, kasi alam mo yung ating is family-oriented kind of relationship. Primera sa lahat, pinakauna sa lahat palagi ay pamilya. Dahil kahit anong tagumpay ang marating mo sa buhay, pag ang pamilya mo hindi nagkakaisa, watak-watak, may problema. Hindi mo na ipakita na isa kang mabuting ama sa pamilya. Wala rin kwenta yung tagumpay at karangian na meron ka.
So ang ginawa ko, nung nahabang ng serbisyo, sinigurado ko na okay kami. And pag-retire ko, siyempre, among the things that I look forward to, ay makasama ko yung aking pamilya bilang isang retirado at walang masyadong pressure sa buhay. So nandito kami sa sa farm kami ngayon sama-sama. Yun po ang ginawa natin. Hindi ako masyadong nabaguhan, ibig sabihin. Dahil yan ay pinaghandaan ko. Now, one day after my glorious service in our country, babalik ako sa aking sariling bayan at sa aking sariling pamilya. Kami naman ang sama-sama. Pero ano po ang nararamdaman ninyo nung nalalapit na po ang iyong pagre-retiro mula sa Philippine Coast Guard? Kayo po ba excited? Kasi syempre makakasama mo na ng mahabang oras sa iyong pamilya, lalo na kay Ma'am Carlota. Mm. Oo, ate, siyempre, alam mo yung pag-retire, naman hindi napapaghandaan dahil alam naka-definite naman yung petsa ng yung mandatory retirement. So, siyempre, naisip ko rin, magre-retire na ako So, ano po ba yung mga hindi ko nagawa? O, siyempre, isipin natin, we'll look back, ano ba yung mga nagawa ko? Ano pa yung mga hindi ko nagawa? Yung mga hindi ko nagawa, kinommunicate ko sa ating mga kasamahan. So, yun po yun, na hindi naman ako nalungkot. At sabi nga natin, sweet sorrow daw yan, mag-retire Pre, meron kang mamimiss. Unang-una yung mga kaibigan mo, yung samahan, mayroong total shift talaga yan, lalong-lalo na yung sa pagganap mo sa tungkulin. Imagine mo, hindi ka na uniforme, hindi na ikaw ang boss, and ang dami ng perks and privileges being at the top. Pero yung pong mga bagay na yun nga, sabi ko nakalaan ako doon, handa ako doon. So hindi naman naging mahirap sa akin ang mag-adjust from military service to an ordinary citizen as a civilian. Andun pa rin po tayo. Anyway, hanggang ngayon naman meron pa rin tayong magandang ugnayan sa organisasyon na ating pinamunuan. Nandyan yung respeto kasi yun ang ginawa natin. Sinigurado natin, noong pong ako'y nanunungkulan, ang lagi kong sinasabi, ang ating pagiging magkakaibigan, ang pagtuturing natin bilang isang pamilya will never end. It will not just be confined in the four walls of the service. It will go beyond our life in the service. So yun po ngayon ang aking ini-enjoy at aking papasalamat. Tayo naman ay kinikilala, ginagalang at talagang sinasangguni pa rin ang ating mga naging kasamahan. Sir, ano ang iyong mensahe sa mga kabataan na nais pumasok sa PCG at sundan ninyong yapak? Kasi ngayon open po ang Coast Guard Human Resources na tumatanggap naman muli sila yung sinong nais pumasok sa PCG. So, Ms. Ayusanla, if they are dreaming, if they are wanting to join the Coast Guard service, I am enjoining them to pursue that dream. Never, do not be afraid to dream. Never be afraid to follow your dream. You pursue it. And para maging matagumpay kayo, dapat nandyan lang yung focus, nandyan yung determination, nandyan yung will. Hindi lang dapat tandis ang inyong sarili. Sigurado kayo sa inyong sarili kung saan ba talaga kayo magiging masaya. Kung ano ba talaga yung inyong passion, yung hilig, at kung talaga bang nasa damdamin ninyo ay maglingkod sa mamamayan, being compassionate, damdamin ng mamamayan ang inyong uunahin, hindi ang inyong pasariling kapakanan, you join the service. Equal yung opportunity. Wala dyan na palakasan. As long as you are qualified, as long as you are ready and prepared, matatanggap po dyan sigurado. Just like what I did. Noong naman ako'y nag-apply pa noon sa PMA, wala naman noon mga bakir-bakir ngayon, nakakalungkot ay ang mga tao, pag-apply sa isang posisyon, palagi iniisip, punta kay ganito, kasi dating commandant dyan, punta kay ganito siya ang amo dito. So, masasabi ko sa kanila, i-qualify nyo muna ang sarili ninyo. Bago kayo humingi ng tulong sa iba, tulungan muna ninyo ang inyong sarili. Siguraduhin nyo na qualified kayo. Siguraduhin ninyo na seryoso kayo, totoo kayo sa inyong sarili, yan ang gusto ninyo. Dahil ang opportunity equal yan, sabi ko sa kanila lahat. Gaya nung nangyari sa ating buhay, nung mga bata pa tayo, lagi kong kinukwento, di ba, Tia Hilda? Nung mga bata tayo, isa ang ating alam pare-pareho, yan ay ang umiyak.
Pero bakit merong naging magaling, merong mahusay, naging matagumpay? Kasi pinagyaman nila. So ganun din ang masasabi ko sa kanila, paghandaan nila yon. Nothing defeats preparation. Proper preparation, tamang paghanda. Walang substitute diyan. So yun nga, kung gusto nila ay sumali sa Coast Guard, may intention silang maglingkod, magkaroon ng karir sa Coast Guard, ngayon pa lang galingan na nila. Mm. Paghahanda pa lang, paghahanda pa lang galingan na nila. So yun po yun. Ah. Yes po, kasi katulad na meron nagtatanong sa akin, baka po paano daw makapag-apply. So binigay ko na yung ano, yung Facebook page kung paano sila mag-apply through online. Sabi ko sa akin lang, pwede ko kayo i-guide kung kailan kayo mag-apply. Pero kung ako magsasabi doon sa loob taga PCG, ay kaibigan ko to, tanggapin niyo to, ipasa ninyo. Ayan ang hindi ko kayang gawin. Tama po yun, Ate Hilda. Tama yun yung sasabihin natin sa kanila. Nandito lang tayo para sila igabayan. Hindi tayo mamimili sa kanila. Hindi tayo magko-qualify sa kanila. Sila sa sarili nila, ang mga kasiguro that they are ready, they are prepared, they are qualified, and they are determined enough. Kasi ang iniisip ko sa mga kababayan natin, ito, kaibigan nito ni ganito. Ang masabi nito, susundin sa loob. Hindi natin kailangan mag-influence doon sa system, sa Coast Guard. Meron silang sistema and the system is working well. Selecting qualified candidates, meron yun. Alam yun ng sir ng pamunuan ng Coast Guard. So hindi natin kailangan na tayo pa yung mag-i-intervene. Pwede naman na turo kung paano gagawin. Kung mag-repair man, dahil siyempre gusto nila tayo yung merong intervention, the most intervention that we can, ituruan natin sila gagawin, sabihin natin yung sila pangalan nila, but not necessarily influence natin yung sistema. Ang sasabihin ko lang, ito nag-a-apply, taga Malvar. Kilala kong batang ito, mahusay, galing sa mahusay na pamilya. Kung inyong bibigyan ng pagkakataon at magiging highly competitive in comparison to other applicant, di bahala na kayo. Kung gusto nyong bigyang daan, kung papag-alaman ninyo na makakatulong, may potensyal, makakatulong sa serbisyo, at kung sa inyong assessment ay gaya ng sinabi ko, kung determinado siya, pwede naman natin kunin. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Yes po. Admiral Mayor Abo, ano ang nagtulak po sa inyo na tumakbo bilang mayor ng Malvar matapos ang inyong pagre-retiro sa serbisyo? Kung maalala mo, Ate Hilda, nung nasa serbisyo pa tayo, pag ako'y tinatanong, what will I do after retirement? Diba? Sabi ko, I want to become a full-time farmer, a community organizer, and a social worker. Malinaw yun sa isip ko yun. Sinasagot sa mga tanong nyo kung anong gagawin ko. Na okay, naging farmer ako, community organizer, bumalik ako sa sariling bayan kung saan ako nagmula, and a social worker, natulong tayo sa mga tao sa abot ng ating kakayahan as a private citizen. So nakita ko na doon pa man, bata pa man ako yan, gusto ko na maging mayor. Gusto ko na maglingkod sa komunidad bilang isang public servant, elected public servant, which is entirely different from the service where I grew up, sa uniform service. Sabi ko noon, kaya ginalingan ko ang pa sa serbisyo, sinigurado ko na maging matagumpay ako sa papel na ginampanan ko sa pamahalaan being in the Coast Guard, in the uniform service. Kasi inisip ko na ate, one day I will come back because that is my dream to lead in our own place as a local chief executive. So yun nga po, kaya nakasali ako dito sa larangan. Although bata pa man ako, gusto ko yan, but I was not able to muster sufficient courage na ako magpresenta sa kasalukuyang pamunuan o sa mga politiko sa aming bayan. Dahil ano ko, may system na sila eh. They know each other very well. Kilala na nilang bawat isa. They know how it works in politics. Ako niyupait baguhan. So sabi ko nun sa sarili ko, nagdasal na lang ako, Lord, if you want me to serve my hometown, give me the sign. So alam mo ang naging sign? Ako yung pinakiusapan noong kasalukuyang vice mayor, noong dating mayor, yung kasalukuyang councilors, 5 out of 8. At yung mga dating lumaban na mayor,
na hindi nagtagumpay, lahat sila nagsama-sama pumunta sa akin. Ako'y pinakiusapan. Hindi ako tinanong kung gusto ko. Hindi ako sinangguni. Ang tema ng kanilang paglapit sa akin ay nakikiusap sila para sila ipamunuan. So inisip ko agad, maybe this is the sign that I've been waiting. Pero hindi ako sumagot ng yes or no at that time. Ang ginawa ko, sabi ko, gusto ko yan, bata pa ako, but at this time, I will not say yes, I will not say no, but please give me the time to decide. Kasi kailangan ko yung pag-aralan. Hindi biro yan, sumali dyan, alam ko yan. Kailangan konsultahin ko ang aking pamilya, konsultahin ko ang aking mga kamag-anak, aking mga kaibigan, mga seasoned politician, local leaders, marami. So hindi ko sinagot agad. Sabi ko, bigyan ako ng time na mag-isip. And tanong gano'n ba naman katagal, Admiral, ang iyong pagdesisyon? Sabi ko, today is first week of February, end week of March. So more than a month, ang hiningi ko. That was last year. Sabi nila yung spokesperson nila, yung dating mayor. Masyadong matagal yan, Admiral. Kailangan mabuo na yung team natin. Sabi ko, alam mo naman, mabilis tayo magde-decide ganyan. Masesense natin agad yung urgency. Sabi ko, sige, kung gusto nyo, give me 1 week. By today is Tuesday, by Tuesday next week, I will let you know. So yun. It ended up favorably. I accepted the challenge. Pero kamusta ang yung karanasan nyo sa pangangampanya? Siyempre, bago pa lang po kayo. Ano ang natutunan nyo mula sa mamamamen ng Malbar? Lalo na siyempre, yung hindi naman lahat siguro kilala ka pa kasi bago ano ka pa lang dito eh. Yung pagsapag po sa pagtakbo po bilang mayor to. Imagine, hindi ka muna dumaan sa pagiging konsehal, diretso ka na sa pagka-mayor o hindi ka muna dumaan sa vice mayor. So, paano yung yung naging challenge po ninyo nung time nung nangangampanya po kayo? Oo, Hilda, at first really, it was very difficult for me to reintroduce myself to the community. Magaling pa nung bata pa ako, kahit saang lugar, especially sa barangay namin, kapitbahay namin, kilalang-kilala ko. Ang tiwala nila sa aking kakayahan, buong buo. Pero dahil nga nasanay na sila sa sistema ng larangan ng politika sa bayan, kahit anong husay ng pagkatao mo, anong husay ng karanasan mo sa pamumuno na iyong napatunayan na, hirap na hirap ako. Even pagkuha ng leader, nakaranas ka ako lang isa, pupunta ka sa barangay, makipagpinto-kintuhan ka doon sa mga dati mong kaibigan, tatanong ka lang kung sino yung pwedeng makuha mo na leader. Karamihan, may halong pagdududa na kung ako'y ang tanong nila kaya-kayang i-sustain ni Admiral ang kampanyahan? Mananalo kaya ito dito? Samantalang ang babanggay niya hindi naman pader, bakal nga. So, yun ang kanilang na sinasabi. So, ang naisip-sipungan ay I'll just go on with my honest belief na magpakatotoo lang ako. Pakita ko lang sa kanila ang aking sinseridad, ang aking kakayahan. Ipaalam sa kanila ang aking naging karanasan sa panunungkulan, walang imposible. And of course, tiwala sa Diyos. Sabi ko, yan naman ang hiningi ko. If you want me to serve my hometown, you give me the sign. Kasi akibat na rin noong prayer na yun, please guide me. So yun po, Atay, marami akong natutuhan. It was the hardest battle I fought in my lifetime. So, grabe. bilang isang bagong mukha sa lokal na politika, paano po nyo nakuha ang tiwala ng iyong mga kababayan ngayon? Yun nga, ang sabi ko ay nagpakatotoo lang ako sa kanila. Gaya ng ginawa ko din sa Coast Guard, malaking bagay yung leadership, disiplina, tamang kultura, at aral at gabay na natutuhan mo sa buhay galing sa aking mga magulang. Ang isang magiging pinuno, especially isang kandidato, dapat niya kanyang preparation is lifetime, hindi yung napaibig lang siyang kandidato o may nagtulak lang sa kanya para maging pinuno, sasali na siya. Sa sarili kong paniniwala, I work for this, I prepared for this. Bata pa nga ako, alam ko na ang gusto ko So pinaghandaan ko na. So yun po ang naging, alam ko naging sandigan ko dito. The preparation really, hindi, you cannot make a mayor overnight. Hindi pwedeng ganun. Mahirap, sabi ko mahirap mangumbinsi, hirap na hirap nga ako despite of the
experiences, the wealth of experience I have, despite of the sufficient understanding about, hindi ko man sinasabing siguro, ano na tayo, at par na tayo sa kanila, pero meron naman tayong sapat na kaalaman na napagdaanan naman natin. Wala naman yan, hindi man ito maglalayo. It will not depart so significantly doon sa ating pinagdaanan. So yun nga, kaya nakuha natin yung tiwala. Ang alam ko, siyempre, una kong pinakita yung aking pagkatao, anong uri ng pamilya meron ako, paano ako makipagkaibigan, at ano ang aking pananaw sa magiging panunungkulan. Gumawa ko, Tilda, kung sa Coast Guard, meron tayong ginawa ko na the Coast Guard Adjades, di ba? May meaning yon. Yes. Alam mo ang ginawa ko dito? Doon sa 45 days naming campaign period, gumawa ko ng 10-point agenda. O kakaiba. Sabi ko sa nila, never in the history of our hometown na mayroong kandidatong haharap sa inyo na katulad ng ngayong kasalukuyang nagnanais maglingkod sa bayan. 10-point agenda, nandun sabi ko, dito nyo susukatin, dito nyo ko babantayan, dito nyo susuriin ang magiging uri ng aking panunungkulan. Saan ka nakakita ng kandidato, ini-open niya sarili niya, o ito, dito nyo ko papanain. So yun po, yun na kaya tayo naging matagumpay. Yes po, syempre ngayon, aabangan po nila itong katanungan ko. Ano ang pangunahing issue na is niyong tugunan sa ito pagpasok ng yung first 100 days bilang alkalde? Sabi ko palagi pag tayo nanungkulan, pag nag-assume tayo ng isang posisyon na pinagkatiwala sa atin ng pamahalaan, lalo higit ng taong bayan, it will not depart so significantly kung paano ako naging matagumpay nung ako'y namuno sa Coast Guard, sa lahat ng mga unit ng organisasyon na aking pinamunuan. Everything beautiful will start from the top. Will start from the mayor's office, will start from the mayor himself. Gagawin natin muna, Ate Hilda, proper housekeeping. Nasa akin naman, okay na alam ko na mga programa, yung 10-point agenda na yon, yun yung mga bagay na aking addressan, the like of attending to the healthcare, education, senior citizen, youth, kalikasan, kalinisan, safety and order, in everything, 10 yon. Pero lahat ng bagay na yan, para maisakatuparan ng siguro ang ating pagsasakatuparan, proper housekeeping muna tayo sa pamahalang bayan. Proper mindset, culture, discipline, dapat nandyan muna. Kung ano kasi yung nangyayari sa atin, kahit saan naman, totoo ito. Pag ang tao, ang grupo, nasanay na sa kalakaran, status quo, anong kanilang nakasanayan, adamant to change. Ayaw nila ng pagbabago. Sigurado ako dyan. So, I do expect na maraming obstacles, challenges, doubt, nandyan na. Pero unti-unti ko nang nagagawa kahit hindi pa naman ako nakaupo. Sa July 1 pa tayo. But since ma-proclaim tayo as a mayor-elect, marami ng mga imbitasyon sa atin. So every gathering, every activity, especially pag ako yung ginawang guest speaker, pinapakita ko doon. Sinasabi ko sa kanila, diretsahan, ito ang uri ng pamumuno na ating gagawin sa bayan. Sama-sama tayo, hindi ako lamang ito. Dapat ito ay para sa kagalingan, kabutihan, at ipapagtagumpay nating lahat. So yun ang gusto kong umpisa. So umpisa pa lang palagi, sabi ko, Ate Hilda, proper housekeeping muna. Huwag mong intensyoning galawin muna yung malayo o yung matataas na, huwag ka muna mga ambisyon ng napakataas. Dito ka muna sa simple. Para bang aakyat ka sa hagdan, you start with the first step, second step, pataas. Adresan muna natin ang basics. Okay. Yes po. At anong mga programa na maasahan ng iyong mamamayan sa Malvar, sa ilalim mo yung pamumuno? Siyempre, for sure, pagpasok po ninyo, number 1, discipline, yung attendance nila. And then, pag kami lumapit po sa inyo, magbibigay din po pa kayo ng time frame. Dapat ito ay maitulong na kung ano mga hinihingi ng iyong mamamayan. Opo, sabi ko nga doon naman sa may vision, clear sa akin ang vision na may vision ako. Yun ang kaibahan natin sa mga kandidato. Lahat naman sila meron sigurado ko. Pero sa akin ay clear yon. Gusto ko magkaroon ng matatag na pamahalaan at maginhawang mamamayan. Balanse dapat. Hindi pwedeng kagalingan lang ng pamahalaan, sila lang masaya, ano lang ang pamahalaan, sikat, kilala, pero iyak naman ang kanilang mamamayan. So balance, there has to be a very good balance
between governance and welfare and well-being of the people. So yun po yung gagawin natin. Sabay-sabay yan kung paano ang Malbar ay magkaroon ng isang matatag na pamahalaan at maginhawang mamamayan. So yun nga sa 10-point agenda, ah, siguraduhin natin na may papatupad. At noong kampanyahan, nagdududa sila. Kaya-kaya yan ni Admiral Abong sa katuparan. Ay baka na may puro pangako. Alam mo, sagot ko sa kanila, ang sundalo, lalo higit ang isang admiral na katulad ko, hindi po tayo hinubog upang mangako. Kami po ay sinanay, nag-training kami upang gumanap. We will deliver. In the first place, hindi ko naman sisirain ng aking imahe at reputasyon na ipinundar sa mahabang panahon dahil lang sa pagiging punong bayan na hindi ko gagampanan ng maayos. Siguro din ko na magiging maayos tayo. Of course, sa pamamagitan na rin ng pakikipagtulungan ng aking mga nasasakupan. Kasama na rin po kayo na aking mga dating kaibigan. Tulong-tulong tayo. Sinusolicit ko na yung support and of course, prayers, guidance ng ating mga nakasamahan. Pagtutulong-tulungan natin ito para sa kagalingan ng sambayanan. Sa kabuuan, paano nyo nais na makilala si Admiral Abong dito po sa Malbar? Siyempre, ang pagbabalik ko sa bayan, inihanda ko yung aking sarili para sila naman ang paglingkuran. Gusto ko makilala nila ako na isang makatao, kapamilya, makadiyos, at siyempre, ang paglilingkod sa bayan ay tapat at maasahan. Kung paano ko ginawa yan, kung paano ko ginampanan doon sa ating pinagsamasamahan paglilingkod sa Coast Guard, yan din po ang gagawin natin dito. Isang totoong tao tayo, marunong makipagkaibigan, at siyempre, ang ating lagi nasa isip ay kagalingan ng karamihan. Yun din po ang gusto ko makilala nila ako dito sa bayan ng Malbar. Kakaiba, gusto ko ay pag malaki nila, sabi ko nga sa kanila is, you will make it sure, you will be proud that you are a Malbareño. You will be proud that you have a mayor who is a retired admiral. Yun po. Bago ko tapusin, ano po ba ang naging reaksyon ng iyong pamilya? Ni Ma'am Carlota, syempre yung mga anak po ninyo, nung time syempre, nung magre-retire na po kayo, syempre, solo na namin si Daddy. Pero ngayon, ito naman na yung, nasa pangarap po maging mayor, ano naging reaction po nila? From the very beginning, nang konsultahin ko sila dahil sa mga unang tao na kinonsulta ko ay pamilya ko. Pagkaalis pa lang noong grupo na nakiusap sa akin para ako maging standard bearer nila, nag-usap na kami ng pamilya ko kasi I think it was a weekend, kumpleto kami sa bahay, usap-usap na agad kami. Sabi na, sige daddy, alam naman namin, pangarap mo yan sa Pulbata, we will support you. Basta isa lang ang wish namin sa iyo, whatever the result of the election would be, dapat ay ready tayong lahat. Kasi alam namin, hindi ganun kadali. So yun po naging usapan, naging ano namin. From the very beginning, very supportive sila sa akin. Ang aking pamilya ko, pamilya ni Lot, sama-sama kami. Sama-sama kaming gumanap. Kasi alam namin na hindi naman ito pansariling kapakanan. Hindi pansariling kagalingan. Yun ang nasa isip. Alam nila yun nasa isip ko. Sabi ko nga po I have nothing to ask for. Wala na akong ibang hinahanap pa sa buhay. Okay na naman ako. Kasikatan, katanyagan, kapangyarihan, pangalan. Nandiyan naman sa akin na lahat yan. Actually, naranasan ko na po yun. So, yung pagsali ko dito, hindi na para magpakasira pa ako. Hindi pa nasirain po pa yung imahe at reputasyon na ipinundar ko sa mahabang panahon. Alam naman yun ng pamilya ko, kaya sumuporta sila todo. Sama-sama kami. Alam mo ate, nakakatuwa dahil di ba nandiyan si Kevin, nag-graduate ng AAM, yung cybersecurity, masters in cybersecurity. Halos siyang ginawa kong campaign, siyang ang utak ng kampanya. Oo, si Kevin, from the very beginning, lahat ng mga profiling of voting population, statistics, mathematics, lahat na, science, in-apply na namin. Kasi hindi pwedeng bara-bara. And we ended up, we prevailed. Si Konsehal Kurt naman,
ano nga, siyempre, na-experience na niya maging 3 years dito sa pagiging konsehal, di ba? Tapos ano para sa kanya, Daddy, mahirap pala dito. Hindi pa siya, kumbaga, wala siyang sinabi na, tuloy-tuloy pa rin po ba ang yung pagpasok dito sa pagiging mayor kasi siya naranasan na niya. Marami ang inputs ang nakuha ko kay Kurt. Yung, siyempre, siya magbibigay sa akin ng mga tamang impormasyon, yung mga obstacles, hindi lang foreseen, hindi lang potential, real ones. Oo, pinaforward niya ako, sinasabi, Daddy, naku, maninibago ka, ibang-iba yun to kaysa rin yung pinanggalingan. Oo. Ayan, marami akong natutuwa sa kanya. And until now, siya rin yung siyempre, nandito na tayo, I'm giving him a free hand. Kasi sabi ko, anak, mas kilala mo kaysa akin yung mga nariyan. I am yet to get to know them. Ikaw, kilala mo na silang lahat. So, pero alam mo, I know what to do. I know how to handle them. I know how to put the right man to the right job. Alam ko yon. Pero yung tamang impormasyon, para nga sabi ko, para maging mas madali sa akin ang pag-aaral, natutuwa ako nandyan yung aking anak. Second term niya ngayon. Kasama Yes. siya sa line-up ko, okay naman. Yes, tama po kaya yun ang slogan ko, tamang impormasyon, tamang serbisyo. Opo, tama po ate. Serbisyo publiko, talagang yan ang nagbibigay sa atin ng kakaibang antas ng kasiyahan. Sabi ko nga, tayo naman iaral tayo sa Maslow's hierarchy of needs. Nandito na tayo sa self-satisfaction, gratification. Tapos na tayo sa mga basic needs, yung mga pinagdaanan niya. So ngayon is how to achieve, how to maintain that fulfillment nandiyan sa taas ng Maslow's hierarchy of needs through public service. Gagawin natin. Katulad ng ginagawa mo. Ano po ang mensahe po ninyo sa mga nakasama po ninyo sa Philippine Coast Guard at sa mga paglilingkuran po ninyo, mga kababayan po sa Malbar, Batangas? Ang mensahe ko sa ating mga naging kasama sa Coast Guard ay ang serbisyo sa bayan hindi natatapos sa retirement natin dyan sa Coast Guard. There is something more after retirement. Oo. So kaya dyan pa lang sa Coast Guard, masterin na ninyo ang gawin na ninyo kung ano yung tama, kung paano makitungo ng wasto at tapat sa mga kasamahan, at i-maintain nyo yung magandang ugnayan. Hindi temporary lamang. Gaya ng sinasabi ko noong tayo magkakasama, hindi natatapos sa 4 na wall ng service ang magiging ugnayan natin. Our friendship will last a lifetime. Our relationship will last a lifetime. So, yun ang gusto ko rin ibahagi sa kanila na masarap ang lalabas ka sa serbisyo na kaibigan mo ang lahat. Na ibig sabihin ay nandyan, maganda ang iyong imahit reputasyon, sa iyong sariling pananaw at paniniwala, ginawa mo lang lahat ng tama. At times, merong hindi ka satisfy. You cannot please everyone. Totoo yun. But prudence, judgment, tamang judgment, and tamang pag-analyze ng situation dapat nandyan. Diyan tayo magaling, diyan tayo bihasa. Assessment situation, making a decision. Hindi maiwasan yan, gagawa tayo ng decision. Sa lang, 2 things lang ating iniisip dapat pag gagawa ng decision. It must be sound and it must be timely. So lahat ng bagay, mag-guide lang tayo niyan in every decisions that we'll be making. Lagi lang iisipin yon. So ang serbisyo, hindi natatapos dyan sa pagiging uniformado natin. There is something more beyond our life in the service. Just like kung ano itong aking hinaharap, kung ano sila, kung passion nila, di ba? Kung hindi naman nila passion, doon na lang tayo, enjoy na lang natin yung buhay natin as a retired serviceman. Sa kumuha ng ating naging panayam, nakita natin si Admiral Artemio Abu, isa pong ehemplo ng tapat sa paglilingkod, disiplina at malasakit sa kapwa. At siya ay patunay na kahit sa labas ng uniforme, ang puso para sa bayan hindi kumukupas. Maraming salamat po sa inyong panahon at pagbabahagi
Admiral Mayor Abu at sa ating mga tagapanood, salamat po sa iyong patuloy na pagtutok. Hanggang sa muli po, sama-sama po natin isulong ang makabulang usapan para sa mas maunlad at makatarungang lipunan. See you soon po, Admiral Mayor Abu. Okay, maraming salamat Ate Hilda. Pakisabi sa ating mga kasamahan, you're always welcome to see me in my hometown as the Mayor of Malbar. Maraming salamat sa naging suporta nyo. Maraming salamat sa pakikipagkaibigan at magandang samahan natin nung nandiyan pa tayo sa Coast Guard. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat. Maraming salamat po. Ang nakasama po natin ay si Mayor Artemio Abu dito po sa Malbar, Batangas. Talaga siya po ang aming dating komandante, talagang napakadisiplina, stricto, pero minamahal. Minamahal po namin, lalo na po dito po sa Executive Squadron, hindi talaga namin po siya malilimutan. Talagang stricto siya, pero yung stricto at disiplina, ngayon nung una, takot kami. Siyempre, napaka-stricto ni Commandant. Pero nung time nung nakakasama na namin siya, ano talaga siya, yung kung ano yung anong meron dapat kami matutunan sa pagiging PCGA na talagang na-feel namin na sa bilang Philippine Coast Guard Commandant, yung sa pina-feel niya na ang PCG at PCGA ay magkakaadiyan. Ba't kailangan laging makasama yan? Kaya ito po ay matalagang kaya maswerte po ang dito po sa Malbar, Batangas dahil masasabi ko po sa inyo, talagang maasahan po ninyo itong ang bagong mayor po ninyo na talagang talagang makikita po ninyo ang kanyang paglilingkod. Kasi kung sa Coast Guard, buong Pilipinas yan eh. Ngayon dito na sa Malbar, lalo na mas matututukan pa niya yan. Kaya sa pagpapalik po ng health and travel at serbisyo publiko, bapatiin naman natin na mga nanonood po sa atin dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.